So, ang pinagawa niya sa atin ay yung Payment Center Tracker. Bukod sa mag-fill up tayo ng form, meron din siyang automated print ng receipt. So, ipakita natin kung paano yan. So, for example, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Submit natin. Ayan na, nag-generate na siya ng receipt. Tapos, since ang gamit ko yung email ko, automatic, magsisave siya doon sa aking G Drive. Ito na. Welcome sa Filipino Spreadsheet at nasa third episode na tayo ng ating project series. So, sa video na ito, pag-usapan natin yung pinrovide natin ng another service. Siya ay si Sir John. So, ang pinagawa niya sa atin ay yung Payment Center Tracker. So, ito yung may mga online payment siya, may mga transaction gaya ng cash in, cash out. Ito yung mga platforms niya gaya ng GCash, EasyPay, Possible, DigiPay, Cebuana. So, yun yung mga platforms niya. And then, syempre, meron din tayong transaction form na connected mismo dito sa kanyang spreadsheet. So, kung paano natin ginawa ito or kung ano yung mga features na meron dito, pag-usapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, shout out muna tayo kay Ma'am Joy Grace Herrera. Ayan. So, isa siya doon sa nag-purchase sa atin ng G-Tracker version number 3. Sabi niya, July pa lang nung nag-encode siya nung ma-discover niya yung template na yon. Super dali po gamitin. Medyo din techy, so hirap konti. 1 week na gaming siguro na ako. So, baka iba yung term niya dito. I'll vouch for you. So, meron siyang ginagamit talaga na GCash na transaction form, spreadsheet din. Pero nahihirapan siya kasi hindi siya ganun ka-techy. Medyo advanced yung pagkakagawa. At nung ma-discover niya yung template natin na simple lang naman gamitin, basic lang yung mga information. So, natuwa siya. So, na-purchase niya to month of, kung di ako nagkakamali, month of December. So, from July to December, hirap siya. Then, pagdating ng December, may ganun lang palang template na kadali. So, ito naman, another GCash tracker din siya kung tutuusin, pero mas malawak kasi may different platforms. So, paano ba gumagana? Paano ba gamitin itong template na ito at ano yung mga services na ginawa natin dito? So, una doon sa transaction log. Ito yung pinaka-log niya, tapos meron siyang form. Actually, yung form niya, ginamitan natin yan ng AppScript. Tapos, nandito na rin yan, doon sa menu niya. Menu bar, add new transaction. Siyempre, dahil AppScript yan, kailangan muna natin i-authorize. Authorize natin, i-okay, gamitin natin yung email natin. Then, advance natin. Then, go to Payment Center form. Then, i-select lang natin to lahat. Then, continue. So, bukod kasi sa kailangan ng authorization, bukod sa mag-fill up tayo ng form, meron din siyang automated print ng receipt. So, ipakita natin kung paano yan. Tapos, yung print receipt na yun, automatic na rin. Nagsisave na siya doon sa G-Drive natin. So, for example, day-to-day, customer Oliver, account number 0922. Halimbawa, magpapa-cash in tayo. So, yung transaction natin dito, ito yan, bills payment, pero padala cash out, e-load o insurance. So, cash in tayo cash out tayo, for example, gamit ang GCash ng halagang 1,000 pesos. So, ang charge is 10 pesos, for example, kaya ang babayaran ni customer is 1,010 pesos. Pero kapag gusto ni customer na kasama na yung 1,000 sa charges, ang gagawin nyo is 990. Para yung total amount na babayaran niya is exactly 1,000. So, for example, exactly 1,000. So, nag-cash in na, lagay mo na rin yung reference number. Kung hindi man ilagay yan possible, pwede naman later on i-add na lang. Pero mahalaga kasi na merong reference number na kasi mag-generate na siya ng receipt. So, for example, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Submit natin. Ayan na, nag-generate na siya ng receipt. Tapos, since ang gamit ko yung email ko, automatic, magsisave siya doon sa aking G Drive. Ito na. Yan.
So, shoutout tayo kay Sir Jan. Ginawa natin ng ganitong form. Ito yung kanyang SIP. Tagalamitan City siya. Yan. So, example lang to. Tapos, syempre, kapag pinrint niya yan, wala pala akong picture, no? So, magpakita ako, hingi ako ng sample ng picture niya. Very fit siya doon sa kanyang ginagamit na receipt printer, no? Yung thermal printer. Very fit siya. So, nakailang trial and error kami dito para makuha yung pinaka-fit na pag-print. So, masasabi namin na yun na yung pinaka-fit na gusto ni client. At ito naman, syempre, kasi dahil siya, auto-generate siya ng receipt, kaya hindi niya makukuha yung pinaka-exact na sukat. Laging nasa default na sukat siya, which is yung parang size ng isang bond paper. Pero kapag pinrint naman yan doon sa thermal printer, fit naman siya. So, magpakita tayo ng sample niyan sa video na ito. Then, save na rin siya sa G Drive, kaya kahit hindi mo man siya ma-print ngayon, kung gusto mo siyang balikan later on, or kaya gusto mo isend lang digitally yung kanyang resibo, pwedeng-pwede. Yan. Ito pala ay, hindi to non-official receipt to. Kindly note po. So, lang siya for reference only. Then, syempre, ito na yung transaction log. Mag-auto-generate yan once na nakapag-input tayo ng mga transaction sa form. May receipt na rin tayo. So, sa fund, kumbaga, popondohan mo yung capital para makita mo yung flow, yung ikot ng mga platforms mo. For example, sa cash, may on-hand ka na 5,000. Sa GCash, may on-hand ka na 5,000. So, sa summary, ito naman yung kung gusto mo hanapin yung mga transaction. Pwedeng sa date. Yan. So, sa date na yon, ano yung transaction, magkano yung palitan, magkano yung charges na nakuha mo o yung profit na nakuha mo. Then, payables, yung mga expenses. So, pwedeng ilagay niya dito kasi i-determine din ito yung magiging net profit mo. Then, receivables, yung other income mo naman, no? O yung mga may mga utang sa'yo, kailangan bayaran. So, nilagay na rin natin in case na makita natin yung pinaka-flow. Kasi minsan, may mga nagbabayad sa'yo through GCash. So, naapektuhan din yung pinaka-platform mo. Naapektuhan yung fund niya, yung flow ng fund niya. Kaya, mahalaga rin na may ganito tayo. Kaya sa dashboard, makikita mo yung pinaka-transaction talaga, no? Yung today, magkano yung earned profit mo, yan, yung mga total payables kung meron pa at yung total receivables na dapat mong ma-receive. So, lilitaw yan dyan. Then, transaction date, pwede mong piliin para mag-summary dito, yung amount niya. And then, dito naman yung enter transactions mo. Sa GCash, ito yung pinaka-balance at yung iba pang platforms. And then, dumang pusa. Yan, nagalaw. So, yung fund, yung dito yan, amount in, amount out. Then, cash out. Ayan. So, pag may nagka-cash out, kagaya nung kanina, nag-cash out tayo gamit ang GCash. So, may nag-cash out sa'yo ng halagang 990. Then, cash in, wala pa naman transaction. Other transaction, then, lalabas din dyan. Kagaya ng mga transaction gaya ng ayan, e-load pero padala insurance. Yan. Kung cash in, cash out, meron siyang specific row. Pero yung other transaction, combine na. Yan. Kasi yung cash in, cash out, yun yung at isa sa crucial sa sa mga computation. Medyo masakit sa ulo. Kaya naging trial and error din kami dito para makuha yung pinaka-accurate na magiging amount ng fund kapag nagkaroon ng mga transactions. So, charges paid, yan. So, may 10 pesos tayo. Nakalagay yan sa cash. Yan. Na-collect yan through cash. Kasi, nagbayad si customer o charges paid. Nagpa-cash out, no? So, ibig sabihin, hindi natin napalitan kanina yung charges paid. Yun. So, ibig sabihin, hindi natin to napalitan. Yan. So, ibig sabihin, yung charge natin through cash, hindi via platform. Yan o, may cash dyan. So, kung gagawin natin to via platform, sa resibo nga lang, iba na. Pero kung platform yan, example,
Yan, mapupunta yan. Teka, tingnan natin. Platform. Kulang lang ako ng R. Form, then puntahan natin i-freeze natin to. Okay. Dilitan lang natin. Puntahan natin si charge paid. Ayan, napunta na siya kay GCash. Ayan, tapos pwede mo ilagay dito yung date para makita mo yung pinaka-transactions mo. Ayan. So, ito yung pinaka-total fund mo. So, kanina yung transaction natin is nagpa-cash out tayo ng halagang 990. Binayaran natin is 1,000. So, binayaran ka ng 1,000 on cash ni customer. Kaya, binayaran ka ni customer ng GCash. Kasi GCash mo madadagdagan. So, from fund na 5,000 pesos plus 1,000 pesos, kaya ang GCash balance mo is magiging 6,000 pesos. Siyempre, nabawasan ka ng cash kasi yun yung binigay mo kay customer. Halagang 990. So, from 5,000 pesos, bawasan ng 990, ang balance mo na lang ay 4,010 pesos. Yan. So, yan yung pinaka-balance ng GCash mo. Yan. Tapos, yung charge nandito. Yan. Nandun sa GCash. So, kung kanina, yung charge ay, kasi minsan may mga ganun eh. May mga nagsiseparate sila. Halimbawa, exact 1,000 yung ipapadala sa'yo. Pero, may hawak silang 10 pesos. Yun yung pambayad ng cash. So, may mga ganong senaryo. Kaya, nilagay na rin natin yung column kung anong paid via, ano ba yung charges nila. So, kung sa cash, mapupunta siya sa cash. Then, sa cash mo, magiging 4,020. Ayan. So, medyo complicated dito. Pero kung halimbawa, ito ay 1,000, check natin dito. Ayan. So, worth it. So, yan. May dumaan ng pusa. So, yan. So, actually, itong tracker ni Sir John, currently ay wini-workout pa rin namin para mas matest yung pinaka-accuracy nito. Kasi talagang very complicated kapag kung sa GCash, cash in, cash out pa nga lang, may complication na, medyo masakit na sa ulo. What more pa kapag different platforms yan. Kaya still ongoing yung project namin at gusto ko lang ipakita sa inyo na ganito yung na-provide natin na service na meron kay Sir John sa kanyang payment center tracker. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong pananood.